Kagaya nga po ng napag-usapan natin mismong si Shai Gilgeous-Alexander nang nagsabi ayaw nga po niyang i-trade ng Oklahoma City Thunder ang kanyang mga kakampi na sina Jalen Williams at Chet Holmgren kahit man pareho silang naging rason bakit maaga silang nalaglag sa playoffs. Kaya inaasahan na mabubuo pa rin ng Big 3 ang OKC Thunder. Pero hindi rin naman ibig sabihin niya na wala nang mangyayaring pagbabago sa lineup ng OKC since magti-take effect na nga next season ang lahat ng contract extension na kanilang ibinigay kina SGA, Jalen Williams, Chet Holmgren at maging kay Alex Caruso na tataas nga ng sobra ang payroll ng kanilang team. Ibig sabihin mas lalaki ang bayarin ng Thunder at liliit rin naman ang sobra ang kanilang cap space. Dahil dito wala talagang ibang pagpipiliin ng team kundi buwagin ang kasalukuyang lineup sa pagtanggal sa ilan sa mga manlalaro. Though masakit para sa kanilang gawin ito, yan rin naman ang kanilang nagagawa para mapababa ang kanilang bayarin next year. Samantala, dito naman tayo. Para nga po sa inyong kaalaman, pagkatapos matapos ang NBA Finals, siguradong may mga teams na gagalaw para mapa-improve ang roster nila. At isa sa mga teams dito ay ang Los Angeles Lakers na meron nga agad target na mga player na balak nilang kunin sa free agency at sa trade market. At ang pinakauna sa listahan walang iba kundi ang big man ng Miami Heat na si Kelly Oubre na kasalukuyan na nga pong available ngayon. Hindi rin naman ganun kalakihan ang kanyang kontrata plus isang first round pick lamang ang hinihinging kapalit ng Miami sa kanya. Kaya ito ang pinakamadaling trade na kayang i-pull off ng Lakers ngayong offseason. Kaya hindi na nakakagulat bakit plano ng front office ng Lakers na pangunguna ni Rob Pelinka makipag-usap sa pamunuan ng Miami upang maunahan nila ang ibang teams na meron ring interes sa pagkuha kay Kelly Oubre na isang 7-footer center na mapapakinabangan ni Luka at LeBron. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo ang nag-iisang team lamang sa history ng NBA na nakapag-comeback mula sa pagkakabaon sa 1-3 ng NBA Finals, walang iba ang 2016 Cleveland Cavaliers na pinangunahan ni LeBron James. Sa 38 teams na sumubok na makapag-comeback, sila lang naman ang nakapag-pull off nito. Kaya sa pagkakabaon ng San Antonio sa 1-3 sa finals laban sa Knicks, nasa delikadong sitwasyon ng kanilang team. At ang nag-iisang paraan na pwedeng gawing gayahin ng 2016 Cavaliers, which is binabalak rin naman ni Victor Wembanyama. In fact, sinabi na nga ni Wemby sa interview hanggat hindi pa tapos ang serye, hindi pa siya nawawala ng pag-asa. Kung nagawa nga ng Cavaliers na siguradong magagawa rin naman nila. Ang kailangan lamang gayahin ang ginawang mindset noon ng Cavaliers, lalo na si LeBron na one game at a time para ma-extend ang kanilang serye.